Praise the Lord. By the grace of God, ito na po yung ating FB Live dated September 30, 2023. And as our covenant po sa Panginoon na kailangan natin matapos, mai-upload ang lahat ng ating FB Live except to sa simultaneous po ng March and April na lang ang natitira po. And sa mga bago po sa aking channel, please consider subscribing po. Tayo po ay nag-upload ng mga videos galing po sa PMC Support Watch, mga music galing po sa PMC Support Watch. And by the grace of God, tayo rin po ay nag-upload ng everyday katotohanan mula po sa Panginoon dahil sa tayo po ay napagkatiwalaan ng Panginoon na mag-share po ng kanyang pong mga salita. So sa lahat po, sana po ay patuloy kayong mag-support and please like, share, and comment na rin po. Salamat po sa lahat and happy watching. God bless us all. Press on to godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the light to live inspire them today. Oh, may all who come behind us find us faithful. Yan, hello guys, tayo po ay nag-live dahil mag-invite po ako para sa ating Home Free 14. Ayan, Home Free 14. Asan na? So, mamaya na po yan. Ang Pilipinas ay 18 hours ahead po sa Hawaii. So, yan po yung last leg po ng kanilang home free na destination po sa Hawaii kasi alam naman natin guys na yun nangyari po sa Hawaii, di ba? So ayan na po ang ebidensya. Ebidensya ng ating last days, o di ba? Ayan, bumalik na ako sa Pangasinan, di ba, nung last nakalimutan ko na kung kailan ako nagpunta ng Laguna. So, ayan po, nakabalik na tayo ng solo flight uli sa Laguna. Pasensya nyo na itsura ko guys, okay? Para lang to sa invitation para sa ating sa Hawaii. So, bukas I'm sure meron pong, sana po manood kayo ng isi-share nating link. Dahil kailangan natin to, hindi natin po alam kung kailan po ang babalik ang Panginoon, baka magulat ka na lang, wala na katabi mo. Okay, so, ayan po, biyaya ng Panginoon. So, kasi magti 3 months na ako na walang Pirmax. Kaya, tumatabingin na naman yung mukha ko at nahihirapan ako magsalita. Pero, ito yun nga, udyok ng Holy Spirit na tayo magsalita kahit tayo pangit, di ba? So, ayan po, shoutout ko kay Pastor Maris. Yan, nung tayo po ay biyaya ng Panginoon, ako sunod lang po ako nasunod talaga sa udyok po ng Holy Spirit. Yung nagpunta ka dun sa Laguna, hindi lang yung, kumbaga, hindi lang yung bahay ko ang napuntahan. Biyaya po ng Panginoon na nagkapag-Bible study pa po tayo sa aking brother. Shout out ko kay Kuya Alan Parocha, kay aking sister-in-law, kay Maribel Gabon, sa kanyang mga anak po. So, dun muna tayo nakisiksik, guys. Pero yun nga, biyaya po ng Panginoon, talaga ang Diyos mabuti. Yan, na nakapag, yun nga po, may Bible study po na nangyari. At nakakatuwa po dahil receptive po ang kuya ko. So, yan, biyaya po ng Panginoon. Sana nga makabalik pa po sila Pastor Rico doon ng Tagapo, ng PMC Support Watch Tagapo. At saka guys, ayun, biyaya po ng Panginoon din na tayo po kasi nag-grab lang. Dahil sabi ko nga, ako po ay
nagta-travel alone. Yung driver ko, shout out kay Jet. Nakalimutan ko na yung ano niya, yung surname niya, guys. Pero alam mo yung Diyos, sabi ko sa kanya, sabi ko nagkakilala kami for a purpose. Kasi po siya yung nasakyan kong Grab from Santa Rosa to Binyang, dun po sa bahay ko. Hindi ko na-explain na kung nakakasunod kayo sa aking mga live. So, yun po. Ako ay from Pangasinan, nagpunta ako ng Laguna kasi chinek ko po yung bahay ko. Okay po. So, nag-grab tayo mula, hindi, yung pangalawang ano na po, yung pangalawang, yung kinuha ko na yung mga gamit ko, yung last. So, nakakilala tayo ng Grab, guys. Biyaya po ng Panginoon, yung Grab receptive, kahit po tayo, hindi po tayo, ano ba tawag dito? Parang kwento-kwento lang, di ba? Yung yung word of God, para lang din naman yan nagkikwento. Pero, syempre, pag nagkikwento ka, una, kasama mo yung Panginoon dahil sineshare mo yung word of God, di ba? Biyaya po ng Panginoon. At saka, syempre, alam ng Diyos yung ginagawa mo, yung puso mo, di ba? Kaya, hindi ka pwedeng guys, salamat po sa nanonood. Pasensya nyo na, medyo siguro maputla ako or talaga may sakit pa po ako mula kahapon hanggang ngayon. Nag-live lang tayo, dapat kanina pa may ginawa pa ako. Para po sa invitation po sa Hawaii. Actually, yun nga sabi ko, 18 hours. Hindi kasi ako magaling sa oras, sa ibang lugar nga. So, chinek natin, 18 hours po ang difference ng ahead ang Philippines po sa Hawaii. So, alam natin yung nangyayari doon, yung wildfire nga po, di ba? So, yan na po yung mga sign ng, marami pang sign dahil mamaya ikwento ko pa. Although, baka hindi ako magtagal at mahina po ang powers ko ngayon, may sakit ako. Yun nga po, si Jet, shout out sa'yo. Nagtanong siya about sa born again. Yan. So, sa biyaya po ng Panginoon, nakakasagot naman po tayo ng konti kung ano po yung nalalaman po natin, guys. Kasi, share, ko lang sa inyo, marami natatakot na tanggapin ng Panginoon kasi malilipat ka ng church, kasi, parang iba na yung religion mo, ganyan. Ang born again po, ay paghugas po ng kasalanan. Yan po yung si Jesus Christ po, sample ko na lang, ayon sa akin pong mga kaalaman mo po, ha. Si Jesus Christ, nung siya po ay nilubog sa tubig, nung kanya pong pizza si John the Baptist po sa Jordan River. So, nung nilubog siya, yung siya ay ko rin sa yung pagkapako po. Yung po yung napako siya, nung ilulubog ka, yung po yung kasalanan mo po, yung mawawala, lilinisin. Nung inangat ka, bagong tao ka na, binis mo na si Kristo, Galatians 3:27, at yun po yung nabuhay muli, yung resurrection po. So, hindi ka nagpalit ng religion mo, church mo, ganyan. Bagong tao ka na. Yun po, para hindi naman kayo matakot na, kumbaga, si Jesus Christ ang itinatanggap nyo, kaya wala kayong dapat, ibig sabihin, ka na, dahil nasa Bible nga, malibang ikaw ay panganak na muli, ay di ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya po, parang kung saan nakikita nyo yung mga paglubog, ganyan, yung mga baptism, hindi po yan yung binigyan ka, winisikan ka ng tubig. Yun po ay pagbibigay po ng pangalan. Okay po. So, balikan ko lang kasi hindi ako magtatagal, masama ng pakiramdam ko. Yun nga po, yan, nakilala ko si Chet, nagtanong siya about born again, and biyaya po ng Panginoon na, may nag-invite pala sa kanya na, fortunately po, port watcher pala po, na, nalaman ko lang sa kanya, base sa kwento niya po. Port watcher, kasi po, port watcher po ang tita niya yata. So, hindi ko alam kung mapanood to, yun nga, shoutout sa you, Jet, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero siya yung Grab na nasakyan ko, from Santa Rosa to Binyang yung bahay ko, and then from Santa Rosa to Victory Liner. Okay, so
sa mga nanonood, ako po nasa Pangasinan. Yun po, wala ko sa Laguna. So, yan, sabi ko na lang sa kanya na sana mag-ano siya na sa invitation ng tita niya kasi nga wala po tayong kasiguraduhan po bukas. Guys, bumabalik kasi yung pagkatabingin ng mukha ko dahil 3 months na nga po walang Fairmax ko. Kaya, wino-workout pa rin natin. Eh ngayon, wala naman internet. So, data lang po. Tinaray ko lang din kung itong data ko ay kaya mag-live. Yan, kaya mag-live. So, kaya naman niya. 'Di ba? Pero ang hirap na nakadata. So, wala rin tayo budget pa sa internet. Kaya, data muna. Trabaho muna, guys. Yan. So, NBI rin po. Ayun nga, sabi ko, na sana paula kanya nga yung invitation na kanyang tita na sa biyaya ng Panginoon ay port watcher po pala. Okay, so nagiwalay na kami. Okay. And then may mga ini-invite tayo na yung nga taga Santa Rosa at sana nga mapapuntahan natin kay Pastor Rico, Pastor Marie, shout out po sa PMCC Port Watch ng Tagapuyat. Medyo nakalimutan ko na guys, pasensya talaga masama katawan ko. Yan ka, kaya sagliglan, baka ako ay mag-stop na at nilalagnat po tayo mula pa kahapon. At kasi nga, sabi ko, wala nga ako Fairmax na matagal na. Yun po ko, kapag hindi ka kasi magaling po yung Fairmax, totoo po talaga. Kaya lang, at least 3 months nga, dire-diretso. Pero, ano po siya, dahil nga, ano kasi siya, organic, safe, and effective po. Yun ang totoo. Hindi tayo mag-ano talaga. Kaya ako, kahit walang budget, ginagawan ko po ng paraan. And biyaya ng Panginoon po, yung Good Samaritan na tumutulong sa atin. Shout out sa'yo kung sino ka man. Paramihin na ako, pero hindi ko pa rin alam. Shout out, salamat. Pagkakataon ko na para magpasalamat ng live, meron po talagang tumutulong na hindi naghahanap ng kapalit. Yung talagang, yung sincere, yun nga. So, sabi ko yung sa post ko, di ba? Sabi naman lang Bishop o si Kilyaw, ang generous person, kahit wala, nagagawa ng paraan tumulong. Pero ang hindi generous person, kahit meron, sinasabi wala. So, wala po tayo inaano doon. Yun lang po ay totoo. Kasi nga po, hindi ko naman sinasabing generous ako. Pero ako talaga, minsan kasi, kahit pambili ko na ng gamot, nabibigay mo pa sa iba. Kasi nga, alam mo rin yung mawalan, di ba? Kaya, siguro ganon. Tsaka siguro, parang iba-iba tayo ng puso eh. So, yun po yung ugali ko talaga na, yung nga, bibili mo na ng gamot, tapos nagagamit pa sa ibang bagay. Lalo na, sa 2 kong anak. Kasi, hanggat maaari yung gusto ko ibigay sa kanila mga hindi pa nila naranasan, di ba? So, yung kumbaga, kaya pinapag-pray ko talaga sa Panginoon na mas habaan pa yung buhay ko para una makagawa tayo ng kalooban ng Panginoon at saka maibigay ko pa sa mga anak ko yung mga bagay na hindi nila naranasan. Ayan po yun, sobrang alam naman ng mga pamangkin ko. Bakit ko love na love yung aking pamangkin na yan? Siguro hindi lang alam na marami, napakabait niya talaga, di ba? So, kumbaga, tayo talaga, yung napupunta tayo sa mali, di ba? At, biyaya ng Panginoon, lagi tayo may chance sa Panginoon. Yan, kaya guys, invite ko po kayo, mamaya magpo-post ako ng link, yung nga sa Hawaii na, na crusade po, na Home Free 14, kung kayo po ay tawag dito, yun nga, gusto nyong tumanggap sa Panginoon. Marami po tayong church. Diyan, message nyo lang po ako. Dapat hindi po tayo mahiya po sa pagtanggap po sa Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, ang Diyos, nung siya po ay inako po yung mga kasalanan natin, hindi po siya nahiya. Kaya dapat, tayo rin po, di ba? Sabi ko, udyok ng Holy Spirit talagang ayokong parang hindi ko kaya mag-live. Kasi nga, nilalagnat tayo mula kahapon. Pero, kailangan natin gawin, di ba? So, guys, sana po manood kayo. Mag-share po ako ng link. Po tayo, guys. Huwag po natin isipin na
nagpalit ka ng church, nagpalit ka ng religion. Isipin mo, yung maligtas ka. Kasi, yun nga, nakakatakot these days po na, na, yung ano ka lang, kampante ka lang, ganyan. Kasi, tama yung, di ba, yung wildfire nga sa, sa Hawaii. Siyempre, 'di ba, parang US, mga yan, mayayaman, ganyan, pero walang ang ligtas eh, walang pangako yung tomorrow. Tagalog English, 'di ba? Walang pangako po yung bukas. Kaya habang binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon, tanggapin na po natin ng Panginoon. Mark 16:15 to 16. Humayo kayo at pangaralan ang Ebanghelyo sa sanglibutan, at sino mang sumampalataya at mabautisman ay maliligtas, at sino mang hindi ay parurusahan. Huwag mo nang antayin na maparusahan ka. 'Di ba? Tanggapin mo na, Panginoon. Habang binibigyan po tayo ng chance. And ito nga, dagdag ko lang, dahil baka malobot na yung powers ko, yung health ko po. Meron ako nakausap, kasi nga meron akong friend na Armenian po, siya po yung tumulong sa akin from Dubai to Philippines na nag-ayos po ng aking mga papeles. Nangumusta po ako sa kanya kasi panakanakan naman, kinukumusta ko talaga siya. Nagkukumustahan kami talaga. So, siya actually, hindi maayos. Dahil bakit? Yung gera po sa Armenia po na parang Russia na yata nag-ano doon. Yun nga, 'di ba? Parang nakita ko rin na actually na yun parang ngayon mas malala pa yata. Yun. So kausap ko lang siya kahapon or no isang araw, kahapon. So worried siya dahil nga ayun nga yung sobrang gera na sa kanila sa Armenia. Syempre may pamilya siya doon. So yun guys, sana po kung di ka tulog, alam mo yung nangyari sa Maui, alam mo yung nangyayari sa Armenia, sa sa Pilipinas, 'di ba? Huwag lang tayo lalayo, sa Pilipinas na lang. Kung di ka natutulog, kasi sabi nga dapat gising ka, yung lalo sa mga port watcher diyan, 'di ba? Dapat gising tayo. Dahil baka mamaya naiwan ka na pala, 'di ba? Tapos tutulog-tulog pa. Ayun, ako natatakot, kaya pwede lang wag lang matulog 'Di ba? Hindi, kaya po tayo nagla-live ngayon. Dahil po gusto nating imagine pinadali na yung kaligtasan sa atin. Na lang yung ilulublob ka na lang sa tubig, pero hindi po natatapos doon Syempre hindi ka babalik sa dating gawin mo, yung gawin masama o kaya mga pagsisunungaling, pagnanakaw, ibang taot ka na. Galatians 3:27 nga ako, kundi lang po alam natin, wag niyo ako iba siya. Syempre, gagayahan natin si Kristo, yung pamumuhay po ng Panginoon. Kasi, hindi ka naman maliligtas kung puro sarili mo yung, ang problema kasi sa atin minsan, gusto natin tayong masunod. Hindi po pwede yun. Kung gusto mo maligtas, sumunod ka. Mahirap po talaga, obedience is better than sacrifice. Kailangan talaga sumunod. So, madali na nga lang yung pagsunod di ba? Sumampalataya, magbabautismo. Konti-konti na lang yung gagawin mo. Di ba? Palit kayo, ikaw si Jesus Christ, di ba? Parang ganun ba? Mas mahirap yung anak mo, ibibigay mo para akuin yung kasalanan ng iba, di ba? So, ikaw, tatanggapin mo na lang po ang Panginoon para ikaw maligtas. Bakit ba? Tanong mo, sister, bakit ba ang kulit mo? Kasi po gusto ng Panginoon maligtas po tayo ng maraming maligtas this time. Dahil ito po na yung ito na po yung kawakasan. At kung ikaw magre-research ka, nakakatakot kung ikaw magbabasa ng Bible, sabi ko nga, 'di ba? Ang Bible parang natin parang buhay mo. Pag ako kasi nare-relate ko talaga yung buhay ko sa Bible Yung kung paano dati kang dati kang makasalanan, dati matigas ulo mo, dati maraming ginagawa. Pero ngayon, biyaya ng Panginoon, tayo po ay niligtas na. So, tumanggap po tayo sa Panginoon, bagong tao na po tayo. At, ano ba yung
Yan, kakashare ko lang kaninang aking reel. Ito po tayo ay God's Ambassador po, Christ Ambassador. Ano ba yun? So, mag-share ka ng Word of God na, ayan, kahit makapala mukha ko na nagla-live ngayon, kahit may sakit pa guys yan, purihin po ang Panginoon. Hindi, talagang may masakit po talaga ako, kaya swerte pa nga umabot ako ng 5 o'clock, yun po. So, ang kailangan po natin, syempre pag tinawag ka ng Panginoon, kung paano ka niligtas, ganun din yung gawin mo. 'Di ba kunyari, mayroong ka kaibigan, kapatid, kamag-anak, gusto mo ba sila mapahamak, 'di ba? So, gawin din natin yung kung paano tayo tumanggap ng napakadali na, ganun din po sila. At saka, syempre, kung dati every Sunday nagmamadyok ka, o ngayon every Sunday, konting oras, ibigay mo sa Panginoon. Kasi 'di ba sabi nga, yung 6 days binigay na sa'yo. Yung isang araw, huwag ka naman madamot, bigay mo naman sa Panginoon. 'Di ba? Ilang oras lang ba ang mag-church? Sa church po, biyaya ng Panginoon. Ayun pa pala share ko. Ako po ay, ako yung paralyzed na travel. Nung na-start po na mabaptize po aking anak na si Jeron, nung last Sunday, kasi nasa po ako nun, nakadalo na siya nung Sunday, sa church po, mag-solo lang siya, okay? Tapos, kasi nga nasa Laguna ako. Tapos po, etong last Sunday guys, ako po ay nakadalo na rin po sa church. Personal, okay po. Ang church po, sabihin ko lang po talaga na sa sobrang wise po ng mahal na sugong apostol, hindi po ako nakaakyat sa church, okay po. Ang sasabihin ko, hindi kasi po hanggang 3rd floor, sabi ko nga, di ba sa Laguna, ako nakaakyat ng biglaan. Ay syempre, tinulungan ako ng Diyos, di ba? Hindi, wala akong practice. Nakaakyat po ako ng hagdan doon sa bahay ko. Akyat Manaog. Pero mas mababa po yung church, yung hagdan ko sa hagdan po ng church. So, kung mapapansin nyo guys, ayan na, tabingi na. Kung mapapansin nyo, ang mga church po ng PMCC Port Patch, matataas. Bakit po? Kasi lalo na po sa Pilipinas, maraming baha. So, para po, yun lang yung yung di ako nagtanong kila pastor bakit mataas. Sa akin lang palagay, para nga po pag nagbabaha, di ba, hindi rin mababaho yung church, di ba po? So, mataas. Ako po ay the day ng Sabado, Sunday po yung church, 24 po. Kasi kinausap ko po si Pastor Melinda, shoutout po sa'yo, ayan, kung papasundo po ako, at saka kung kaya kong akyatin po yung hanggang 3rd floor guys, and puro bato, yun po. So, ang sinabi po ng mahal na pastor, sabi niya, puta ka isang araw na walang gawain, para makapag-practice ka magagdan. Pero nung po nagpunta ako ng Saturday doon guys, sobrang taas po talaga kasi puro bato. So nalaman ko na po syempre humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, di ba? Alam natin yung katawan natin kung syempre papahamak ka ba ng Panginoon, kaya papahamak mo rin sarili mo, di ba? So nagtry tayo hanggang 1st floor, pero yun lang po yung kinaya ko. Ayan. At ang sabi po ng mahal na pastor, Melinda, mag-worship ka sa baba. So, dahil po tayo ay sumusunod po, obedience, guys, okay? Wala naman po kinaiban yung mag-worship ka sa baba at mag-worship ka sa taas. Kasi ang tinatanggap po, pareho lang naman, Word of God. So, tayo po ay, yun nga, nung Sunday po, simultaneous po yung Thanksgiving po ng lahat ng PMCC Port White sa buong mundo, if I'm not mistaken po. So, tayo po ay nandito nga sa Kalasyaw.
sinundo tayo ni Pastor Waldi po. Ayan, ayun nga, mabilis ako makalimot eh. Po, sinundo po tayo at tayo po ay nag-church sa baba. Pero hindi na po ako, siguro ipopost ko na lang yun i-share ko po sa aking vlog. Bilay po yung kung gaano kataas po ang church ng Kalasyaw, lokal. Yan po. Sobrang taas at wala pong hawakan sa kanan. Guys, ang kanan po ang malakas sa akin. Yung kaliwa ko po ay mahina. So, yun nga, hindi ko po, yun sabi ko sa baba na lang. And biyaya naman po, tagumpay po tayo nakapag-worship po sa baba ng church. Yun po. At saka, ito po ay pangalawang dalo ko po dito sa church sa Pilipinas. Ang una po ay sa lokal ng, ano ba yan? Yung hindi kasi ako sanay dito sa Pangasinan. Guys, nakalimutan ko, okay po. Pero share ko rin po yan sa vlog ko. Yan. So, dun po ako nakadalo. Unang dalo ko. Siyempre, nakakatuwa kasi nakadalo ka. Kaya lang po, hindi tayo, so, yun po, nung tayo ay, hindi ko talaga maisip kung kung anong lokal. Pero malayo kasi dito eh. So, minabuti ni Sister Lynn po ng lokal na yun po, na dito ka sa Kalasyaw. Kaya lang ang problema dito sa Kalasyaw, hanggang 3rd floor. So, una ay Bible study tayo dito lang sa bahay. Pero biyaya po ng Panginoon. Alam niyo po kung nagigess niyo yung point ko. Sa gusto may paraan, sa ayaw may dahilan. Yun, dahilan. Yan po. Ibig sabihin, di ba paralyzed po tayo. Yan po. So, nahirapan ako magsalita. So, nung una, sa bahay muna ako, di ko pa alam may church dito sa Pilipinas. Kasi nung tayo na sa Laguna, gusto na ako ma-Bible study po ni Pastor. Ayan na naman, nakalimutan ko sa San Pedro naman po. Pero ang napag-alaman ko na mataas din po ang church doon. So, hindi ko siya mapapunta sa bahay po. Dahil bawal. Kaya hindi po ako naging successful doon. Dinala po tayo dito po sa Pangasinan. Una Bible study, tapos Bible study. Tapos po, yan nga, nakapunta ako nakapag-church ako ng isang beses yun nga, yung local na, ko na lang po sa vlog ko guys, talagang mentally block ako, okay? Santa Barbara, ayan, Santa Barbara. Pero yun ko po ay talagang halos di pa rin ako makatayo, tayo po'y binuhat, okay? Hanggang sana po tayo sa Kalasyaw, Bible study na naman. And biyaya po ng Panginoon, unang nag-church ang aking anak, at tapos sumunod na po ako nakapag-church. So, ang biyaya po doon, na una sa baba lang ako, diba? Pero you never know, baka after ilang dalo ko, makakiyat na ako po sa taas na para makadalo po. Ibig sabihin makakiyat po doon sa worship hall po nila. Yan, kasi hanggang 3rd floor po talaga. So, kaya guys, sa mga marami tayong nagsasabit sa atin, gustong mag-church, ganyan. Po talaga, minsan may marami lang tayong talagang dahilan. Pero ang totoo po talaga, marami pong paraan. Yun po, okay. So, kahit sa kagaya ko na paralyzed, nagagawa natin mag-church. So, kung ikaw, buo di ka paralyzed, wag na yung buo, kasi buo rin naman ako eh. So, yun nga, message nyo lang po ako, bago tayo maubusan ng panahon. Kasi po, yun nga, wala nga pong pangako ang bukas, guys. Dahil baka mamayay, kung kailan gusto mo na mag-church, tumanggap sa Panginoon, saka naman, nahuli ka na sa rapture, 'di ba? So, ang habol natin is makasama po tayo sa muling pagbabalik po ng Panginoon, yung agawin tayo sa hangin, 'di ba po? So,
yun yung ano natin, yun yung nasain natin. Kaya nga po, ako, ayan, kahit hindi tayo maganda, na umaharap po live, okay? Sabi ko nga, may sakit pa ako. Kasi nga, ay kailangan sumusunod na talaga eh. Kailangan sumunod, ayaw na natin pasaway, 'di ba? So, kung dati sa Dubai ako ay nagtatago-tago pa sa pag ano, yung nga pangangaral, pag personal evangelism, ngayon po ay kahit tayo paralyzed, kailangan natin mag-evangelize. Yun po. Dahil kung ako niligtas ng Panginoon, syempre, gusto ng Diyos maraming maligtas, diba? At syempre gusto ko rin buong pamilya ko, ganyan po. Kaya sana po, wag na tayo magmatigas sa Panginoon. Guys, ayan na, hindi na ako magtagal. Okay, tapusin ko lang 5 o'clock. Kahit po medyo talagang hirap na ako sa pagsalita. Sana po manood kayo ng Home Free 14. Ito yung last leg po ng Home Free 14. Sa Hawaii. Yan po. I-share ko po ako po ay nakadata talaga. Yun po totoo. So, i-share ko po sa aking Facebook ang link po. At kung kayo po ay yung nga po tatanggap at gusto nyo magpabaptize, nasa bahay po kayo, message nyo lang po ako at para hanapin po natin ang pinakamalapit po na church po na malapit po sa inyo. Kaya nga po ako ay kasi yan po ay simultaneous din po na magkakaroon po ng Home Free Global. Yan, may mga gawaan sa church, pero syempre hindi nga ako makakapunta. I think bukas yata gagawin yung kasi nga ang oras sa Hawaii tapos versus dito sa Pilipinas sa time na gagawin yung Home Free doon is madaling araw po yata. Tama ba ako? Ayan, basta 18 hours yung ayoko na magtungos at umina na nga tayo sa mat. Okay po. So, ayan, talagang sabi ko din ako magla-live pero udyok ng Holy Spirit. Yan po. Pero talagang hanggang 5 na lang guys. Mag-stop ako at pansin nyo naman nahirapan ako magsalita. Sana habaan pa ni Lord yung buhay ko, ganyan. Para tayo ay gamitin pa po ng Panginoon. At saka yung kakashare ko lang po ngayon. Ano ba tawag dito? Yung ngayon last days guys. Na sana panoorin nyo rin po yung video na yon. Kinuha ko lang syempre sa mga gawain. Basta wag na tayong busy-busyan pa sa mga bagay-bagay. Importante po na natin yung ating kaluluwa. Yan. Kasi kung alam nyo eto share ko na lang yung si Lazaro tsaka yung mayaman, 'di ba? So, namatay sila pareho. Okay. So, sa Bible po ito, I think sa Lucas. Sa hindi ko na lang memorize ko ng verse po. Yun siya. So, merong si Lazaro tsaka yung mayaman sabay namatay. Ngayon, sana ma-share ko ng na maayos. Ngayon, yung si Lazaro, napunta sa langit. Yun po. So, sa heaven. Ngayon, yung naman, yung mayaman, napunta sa hell. Ngayon, sabi nung syempre, mainit sa hell eh. Hindi po ako nakakarating, pero sa Bible po. Okay po. So, sabi nung mayaman, sabi niya, kasi nga mainit eh, kahit yung sabi niya nga, kahit yung dulo lang ng daliri ewan ko ba si Lazaro ba yun or ipatak sa niya kasi sobrang init nga. Ngayon sabi niya magpadala pa gusto niyang bumalik sa earth, 'di ba? So, wag kayong magalit pag mali na yung kwento ko Ito lang naalala ko. Hindi tayo naka-review. So, sabi niya meron pa daw siya 5 lalaking kapatid. Okay. Ngayon sabi ng Panginoon, maraming mga ngaral pa na naiwan dyan sa earth. Ngayon, kung di rin sila makinig, kung sa nga nandyan, dun din sila pupunta. Okay. So, tsaka kasi, nagtampisaw ka na sa kayamanan mo.
'Di ba? Si Lazaro mahirap, kumbaga yung buhay niya, yung simple lang. Siya yung parang yung mga mumunong mayaman parang kumbaga napapahagis na lang sa kanya 'di ba? So, eto po sa kaligtasan, unang-una, walang mayaman, walang mahirap. Pag tinanggap mo ang Panginoon, di ba pasalamat ka dahil ikaw ay ligtas. Pero syempre magbagong buhay tayo, di ba? Kasi nga patas po ang Panginoon. Hindi po mayaman ka, mabigay mo yung milyones mo, ligtas ka. Hindi. Kailangan obedient ka. Kailangan tanggapin mo Panginoon. Di ba? Tawag dito. So, yun po. Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon na ni Abraham. Yun nga, amang Abraham, sabi niya, padala mo yung gusto kong bumalik kasi nga ganyan. No? So, sinabi ni amang Abraham na may mga pa dyan, may mga mangangaral. Pag hindi sila sumunod, kung nasan ka, doon din sila pupunta. Di ba? Kaya po, maraming mangangaral na nagkalat po sa paligid niyo po. At eto na po, ako nga nagsasabi po sa inyo, kapalan ko ng mukha ko, 'di ba? Na po, hanggang binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon, tayo po ay huwag natin palagpasin to, guys. Na kasi nga baka mamaya gusto mong tumanggap, gusto mong tanggapin ng Panginoon, maligtas, huli na, 'di ba? Wala nang time, yun po. Kaya habang binibigyan tayo ng chance ng Panginoon, libre yan wala kang babayaran. Tatanggapin mo lang, magsisisumampalataya, magbabautismo. Sa mga nanonood, yun po. I-ano nyo lang po ako, i-message nyo ko para malaman ko kung saan lokal kayo malapit. Para po kayo ay makatanggap po ng bautismo, mahugasan kayo. So, yan, linawin ko lang kasi marami nalilito. Ayoko dyan, born again yan. Ayoko dyan, yan. So, yung born again Christian ka, yun nga po yung pinanganak kang muli. Kasi nga, malibang ang tao ipanganak ng muli ay di makakapasok sa kaharian ng langit. So, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, pa-born again ka, di ba? Yung, di ba sabi pa nga, malibang kayo ay maging bata, maging kagaya ng batang ito na, yung nga, bata kasi inosente, ay di kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi yung mga bata nga, innocent. Mga bata, madaling mga sumunod, imitator, ganyan. Wag lang imitate yung mali. Di ba? Okay, imitate yung mga tama, pero yung mali, kagaya ng pagsuway sa magulang, pagmumura, pagsigaw sa magulang, wag mo na imitate. Yun po. Isa pa yan, bago magpa 5 o'clock na 8 minutes, guys, masama talaga katawan ko. Madaldal lang ako talaga. Ang mga bata sa church, ayan, natutuwa ko sa anak ko talaga. Sobrang parang magic po talaga. Simula siya ay mabaptize. Syempre bata, may talagang kalokahang bata. Pero po, itong anak ko na to is parang, yun nga, sunod sa akin na pag meron siya gagawin, mami, pwede ba ganyan, ganyan, ganyan. So, mami, pwede ba? Sinasabihin ko siya pag mali. Na kasi nga, alam nila yung ayaw ko lang. Bilang tayo, ako po ay dumaan din sa pagsisinungaling, mga ganyan, di ba po? Hindi natin, at habang nandito ka nga sa lupa, ikaw ay mortal na tao, makakaranas ka pa ng mga pagsisinungaling. At hindi po ako, hindi po ako exempted. Okay po? Baka sabihin nyo naman, ako po ay, So, nakakagawa rin tayo ng mga ganyan. At ang biyaya po ng Panginoon, guys, ito po. Yung 6 days po na nakagawa ka ng mali. Pagdating mo ng Sunday, araw ng worship, yung pagtagampo po ng banal na hapunan, okay po. Yung kasi kaya importante yun yung bread and blood of Christ po. Yung nagawa mong kamali ng 6 na araw, pero di mo naman sinasabi na, meron pala pag Sunday, di ba? Malilinis ka uli. Hindi naman sinabi na maraming gagawin ko kasalanan para total Sunday naman balay mo wala nang Sunday na susunod, di ba? Di paano na yun? So yun po, pag ka ng banal na po na yung communion nga,
nalinis ka na naman. Yan. Pero ang ano po, ibig sabihin, kung nakagawa ka ng mali, ginawa mo to, mali, alam mo mali. 'Di ba? Siguro 1, 2, ganyan, naulit mo. Pero yung paulit-ulit mo pang gawin, eh, nawiwili ka na, 'di ba? So, maganda yung nagbabago na tayo. Yun po, na tayo ay mahirap talaga maging kagaya ni Kristo. Pero po, nakikita naman ng Diyos yung pagsumikap mo na ikaw ay nagbabago. Kaya nga sabi ko doon sa post ko rin na paano natin mapapa-impress ang Panginoon. Dalawa lang yung pinost ko din. Ito po ay base sa aking pagkaunawa rin po, sana po walang basher. Yung gumawa ka ng gumawa ka ng kalooban ng Panginoon, ano ba yun? Siyempre, yung tanggapin mo ang Panginoon, di ba? Mark 16:15-16, ulitin ko ulit. Okay. Mag-church ka every Sunday, di ba? At saka, yung mga, malin mo yung kapwa mo, kahit galit ka na sa kapwa mo, ganyan. Kahit misa mahirap, ako po ay talaga nakakagawa ng ganyan. Hindi ko naman po i-deny yan. Recently nga, nakagawa tayo dahil galit tayo, di ba? Minsan galit tayo kung ano yung mga naisip natin. Tsaka, lately nga, sumasakit yung ulo ko. Syempre, pag na-stress ka, ganyan. 'Di ba? Pero ang biyaya po ng Panginoon nga ay tayo po ay nagsisisi sa Panginoon sa mga nagawa nating kasalanan. Ayaw natin pero nagagawa natin kasi nga ayan, nasa Bible din yan. Ayaw mo pero nagagawa mo, 'di ba? Kasi nga gawa ng kasalanan. Yun po yung tumitira po sa atin. Yan, guys. Okay po. So pangalawa, sabi ko doon na gumawa ka ng kalooban ng Panginoon. Yun siya, pangalawa. Ano ba yung second na sinabi ko doon? Pati post ko, nakalimutan ko eh. Ang second is, maging obedient. Yun nata yung sinabi ko doon. So, ano ko lang po, baka mamaya marami magtaas ng kilay. Sino ba tong babae na to? Ganyan. Ito po ay, pag-invite ko po sa inyo ay, yung bang, sabi ko nga, ako'y talagang pagod po nga. I mean, may sakit po talaga. Pero, ang hina ng internet. Okay. Dahil nga po ako ay, nakadata lang po. So, dito ko na makita, nakarap ako sa sa aking laptop. So, mahina po yung, dahil nga, lang yung aking laptop, yun guys. So, basta yun po. Kung gusto mo mapa-impress ang Panginoon, gumawa ka ng kalooban niya. At saka, sundin mo yung mga utos niya. Yun lang yung gagawin mo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Na, sumunod sa kanya mga utos. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba yung 10, 2 na lang gawin natin. Yung ayon din sa Bible. Malin mo ang Panginoon ng higit sa sarili mo. Yun sana kayanin natin yon. Pangalawa, malin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba ang hirap? Ang hirap, pero iyak lang natin sa Panginoon. Talaga po mahirap. Hindi po ako nagjo-joke. Di ba? Lalo na pag may nakagawa sa'yo na mali. Although ikaw nakakagawa ng mali sa kapwa mo, parang misa ang hirap pagpatawad. Pero, ako like anong ginagawa ko. Basta, surrender mo na lang sa Panginoon, iyak mo, ganyan. Tsaka sabihin mo na lang, bahala ka na Lord. Diba? So, yun lang po yung ginagawa ko pag ako ay, dahil nga tinanggap na natin ng Panginoon, gusto natin, makasama tayo sa rapture. Pag meron tayong galit tayo or something, basta iiyak lang po natin sa Panginoon na, bahala ka na Lord, ganyan na, basta, linisin mo yung puso ko, gano'n. Yan, so, hindi ko mo tayo nag-church po ay, minsan magiging sapat na yon. Ang sumunod, obedience guys, yung sumunod tayo sa mga utos. Gusto ng Diyos, di ba, yung tayo ay maligtas. So, para ka maligtas, Mark 16, ulit kung guli, Mark 16:15-16.
pakibasa na lang. Sundin mo lang yan, magiging madali na yung mga susunod na bagay sa'yo. Pag naano ka na, alam mo, nagbabasa ka na ng Bible, nag-church ka na, tawag dito, hindi ba na mararamdaman na mahirap? Kasi ano na yung puso mo nababago na ng Word of God. Kasi nga, di ba sabi ko, Romans 10:17, guys, yung pananampalataya, makukuha po natin yan, napapagtibay po natin, pagka lagi ka nakikinig. At kanino ka makikinig? Siyempre, doon sa may alam, di ba? Alam ka naman makinig ka sa kapitbahay mo na nagmamarites, di ba? So, yung mga tinawag po ng Panginoon, mga manggagawa ng Panginoon, ng church, yun po, sila yung mas may alam kasi like sabi ko nga sa church, hindi basta-basta magiging pastor, ministro, dumadaan po sa butas ng karay. Maraming pag-aaral, maraming pagsasacrifice, at sa totoo lang naiinggit ako sa kanila. Pero, siguro hindi nga tayo tinawag para doon, di ba? So, ang ano lang natin, ipapag-pray sila, sumunod sa kanila, di ba? Yan guys. And balik ko lang, tapusin ko lang kanina, yung mga bata sa church. Biyaya po ng Panginoon, kung kayo may mga anak kayo na pasaway, dalhin niyo po sa church. Particularly, PMCC Port Watch po. At, ano po, makikita nyo na yung ano po, malaki yung mababago sa kanila. Dahil, eto pong anak ko nga, sabi ko si Jeron, dati super sakit pa ng ulo ko, mga hindi paggalang, ganyan. So, hindi mo kasi bata. Pero biyayang yung simula nang siya ay tumanggap, parang ang laking transformation din. Although bata nga, kung tayo nga matanda, kakagawa na masama, di ba? Nang mali, bata pa kaya, di ba? So, ano po talaga, hindi, tsaka yun nga, lagi kasi siyang nagbabasa na ng Bible. Yung, nanonood pa siya ng Superbook. Yun po yung anime ng Bible po. Hindi man siguro maging saktong-sakto, pero at least, yung essence po ng kung ano po ang hatid ng Bible po, ng Word of God po, napapanood niya po, napapakinggan niya po. Kaya, yan, mamaya po, abang-abang, mag-share po tayo ng link. And I'm sure hindi lang po ako mag-share. Marami pa po mga kapatid na mag-share po ng link. Ayan, papasundo uli kami kay po sa church dahil nga, wala pa basahin daw. Hindi po, sinusundo talaga kami ng, ayun po ang biyaya po sa church. Wala kang pamasahe, susundin ka ng church, 'di ba? Wala kang pagkain, papakainin ka. So, wala ka talagang dahilan. 'Di ba? Yung bang marami tayong dalawa, gutom ako, papakanin ka, magsabi ka lang, wala akong pamasahe, di susunduan ka, magsabi ka lang, 'di ba? Kaya maraming kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, talaga maraming dahilan, guys. Okay? So, hindi na po ako tabingin na at super tabingin na talaga mukha. Pagod na ako, guys. Isang gamot lang ininom ko kahapon. And kung nalalaman nyo kayo nakakaano sa aking live, bukod sa nagla-live selling ako, after no kasi ako ng, hindi ko alam, napupunta ako sa Word of God, doon tayo dinadala. So, ano po, ano nga ba yun? Yun nga, isinashare ko yung Piramax ko doon. Pero yun nga, wala na tayo 3 months na. Magti 3 months. So, kaya, nangihina na. So, yun po. Salamat po sa lahat ng mga nanood. And sana po, guys, paulit-ulit ko sinasabi, huwag kang umasa sa bukas dahil wala pong pangako ang bukas. Ang Panginoon po ang may pangako. Kaya dyan ka manghawakan, di ba? Kung ano sinabi niya, nakabasa ka ng Bible, sundin mo lang. Yan. Kaya sana rin, may na-share ako na maganda po sa inyo. Kahit na bara-barabay ang aking pagsalita. Yan. Sana po tayo ay, yun nga, sabi ko kanina na hindi ka titibay sa pananampalataya mo nang sa sarili mo lang. Kailangan makikinig ka sa mga sugo ng Panginoon. Yung talagang sa tunay na nagdadala ng salita ng Diyos.
Kasi, habang nakikinig ka, sumusunod ka, may mga dumaang problema sa'yo. Like ako, di ba, paralyzed. Pero masaya ako na paralyzed. Hindi po, syempre hindi ako masaya. Pero masaya ka na naglilingkod. Di ba po? So, yung, kumbaga, yung, sabi kasi, di ba, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan. So, sumasaya ka lang kasi, masaya ka naglilingkod, at saka yung mga pangangailangan mo, ang Diyos ang naglalaan. Na kung kailangan ko ng Pearmax, baka soon may Pearmax na dumating, di ba? Baka naman, Pearmax RF3, yan. O, di ba? So, yun po yung sinasabi ko, na pag ikaw masunurin ka sa Panginoon, ang Diyos masunurin din sa'yo. Yan, kaya mo daw, sa totoo lang yan, pagkakaalam ko sa narinig ko sa mensahe, pag ikaw masunurin din sa Diyos, ang Diyos kaya mo rin mapasunod. Pero syempre, yung masunurin na talaga ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Baka naman yung masunurin na kung ano na mga pinagagawa mo, di ba? So, yun po yung ibig ko sabihin. Huwag tayong pilosopo. Yan, bago pa ako ma-stress. Hindi guys, nag-joke lang po ako para masaya. Pero, ang totoo talaga pagod na ako. At saka, yan nga, gawa ng ating karamdaman po. Sa pagiging stroke, hindi po siya madali. Okay po. Kaya kung may mga kaibigan, kakilala kayo ng mga stroke, imbis na kayo ay magalit, mainis, mabagod mag-alaga, ganyan. Pero ako naman biyaya po, hindi naman alagain na. Kasi naliligo na ako. Mag-solo na ako na naglalaba, ganyan. Pero isang kamay, walang pilosopo, ha? Okay po. So, ang biyaya ng Panginoon, masaya tayo na kahit hindi ka pa nga pinagaling, pero positive, di ba? Pagagaling ka ng Panginoon, dahil ang Diyos, siya yung nagpapagaling, di ba? Kaya nga sa post ko, sabi ko, heal my heart. Kasi may sama ka ng loob. So, ang Diyos din yung pag lumapit ka, ang Diyos din tutulong sa'yo para maibsan yung mga dalahin mo. Yan. Kaya kung ikaw ay may mga mabigat na dalahin, yung galit, ano ba man yan, bitbitin, paubayin mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang bahala tumulong sa'yo. Yan, salamat po talaga sa mga nanood. Hindi po ako nagjo-joke, ako po ay talagang nilalagdan mo lang po kahapon. Kung napapansin nyo, hirap na po ako magsalita. So, God bless po sa lahat ng mga nanood. At yun po, huwag po tayo mahiyang tanggapin po ang Panginoon. Kung tayo, ang Diyos hindi nahiya na akuin ang lahat ng kasalanan natin, ikaw, ka na lang, yung magsisisi sa sampalataya at pagpapabautismo, o ikakaya mo pa ba yan, di ba? Kaligtasan na nakasalalay dyan.